Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, pag-usapan natin yung mga mahilig kumanta sa live o yung mga nagko-cover ng song, pati yung mga dance cover. Bakit daw yung iba i-monetize, tapos yung iba naman isang kanta lang sa kanilang reels, agad-agad may copyrighted or unable to monetize. Bakit nga ba nagkakaganito at hindi kagad na-detect yung mga live o yung may mga dance cover na merong copyrighted music? Pwede natin alam, pero pag-usapan pa rin natin. At isa na nga din po sa nagtanong niyan sa ating live dito ay si Ate Ellen Joy Hagmis. Sabi niya dito, "Sir, napansin ko lang now, usually ang problem natin sa mga music, yung mga problema talaga natin sa music, under po ng copyrighted, under po niyan ay yung under po ng partner monetization yung copyrighted or unoriginal content. Isa na din po diyan sa rason kung bakit na-disable yung monetization natin dahil nga po sa mga music na may copyrighted or unable to monetize yung specific na video na merong copyrighted. At ang pinaka-worst dito kapag nagkaroon tayo ng mga pangalawa or pangatlong paglabag within 30 or 90 days, doon pa lang lumalabas yung violation. Hindi ka agad nararamdaman. Sabi niya dito, pero bakit now lahat ata may concert na sa kanilang live? Wala din problema ang kanilang account now. Okay, malinaw. Mayroon tayong mga nakikita at napapanood ng mga live na magaganda naman talaga yung boses. At I don't know kung talagang bet talaga sila ni Meta kaya wala talagang violation, di ba? Pero again, hindi po natin sinasabi dito na kumanta na lang tayo habang nagla-live or mag-content na lang tayo ng dance cover na sikat tas wala naman palang violation at marami pang views, di ba? So hindi po automatically ganun yung nangyayari. Hindi po ganun. Si copyrighted music ay talagang mabigat po yung mga parusa or violations na pwede nating makuha doon. So sabi dito ni Google, anong sabi? Again, disclaimer ito lang po ay binabahagi natin kung ano yung nakikita natin, pati yung, I don't know, di ba? Ngayon, sobrang sikat ng mga live music, pero karaniwan sa live, but walang violation. Pero yung iba kasi, meron silang mga technique na ginagawa at yun po yung pwede nating matutunan dito. Sabi dito, as a copyright owner of music, copyrights give you a right to make and sell copies, distribute to those copies, make new work based on your work, and with some limitation explained below, publicly perform or display the work. So, ibig sabihin, pag tayo ay pinayagan or humingi tayo ng pahintulot or permission na nag-gamitin yung isang piece of content, pwede rin pong tula, pwedeng music, pwedeng brand, pwedeng logo, pwede rin para tayo magkaroon ng mga violation doon. At isa na nga dito yung copyright music. Sabi dito, a copyrighted piece of music is designed to protect the intellectual property. Pinoprotektahan dito yung intellectual property o yung original work ng isang creator, ng isang publisher, ng isang writer, ng isang artist of its creator by giving them and only them exclusive right to use their works however they want. Kung gusto lang talaga nila o mayroong pahintulot. Everybody else needs to get permission or license from the copyright holder to use their song, usually for free. Pero ang katanungan dito, bakit sa Facebook nandun yung mga sikat na kanta? Ibig sabihin, talagang, I don't know kung ano yung internal na pag-uusap ng artist between kay Meta. Pwedeng siguro pre-advertising ng music nila dito sa Facebook. Basta wag lang gagamitin kapag i-monetize yung mga video. May ganun po. Number 2, baka talagang pwedeng gamitin ni Facebook kasi meron siyang binayad o may usapan sila. Hindi natin alam, pero ganun pa man, lahat ng mga piece of content, lalong-lalo na sa music, kung gagamitin natin ito at pagkakakitaan, pwede ito maging cause ng ating restriction or monetization. Ang pinaka-worst nga po dito, yung disabled yung ating monetization tools or unable to monetize yung video. So, ganun po siya. Kung ang intention natin ay kumita
wag po tayong gumamit ng mga copyrighted song. Kung sa live naman, bakit daw hindi nakaka-copyright? Meron kasi silang ginagawa guys, yung iba dinidelete kaagad nila yung live after po nung live. Ganun. Simple, para hindi kaagad ma-detect ni Facebook. So kung mga ganyan yung mga live nyo more on cover song, actually hindi ko sinasabing bawal, pwede yan, but again, meron kasing hindi kagad na detect eh. Hindi ko sinasabing pwede yan kasi boses mo naman yan, pero yung kanta doon, yung lyrics doon, hindi naman natin talaga na purchase or wala tayong pahintulot doon. So malinaw yan na pwede maging cause ng ating violation ng copyrighted. Okay? Sa unang paglabag ng copyrighted, hindi pa natin ramdam yung parusa. Minsan, kapag lumabag tayo ng 2 to 3 times within 30 days or 90 days, diyan pa lang tayo nagkakaroon ng partner monetization violation. So, sana may naintindihan. So, sana unawain natin sa Facebook, no? Hindi kaagad na de-detect yan. Pero again, maging maingat na lang din tayo sa pag-cover ng song. Kung kayo talaga kumakanta, kung mahilig kayo mag-live. Better siguro, i-delete nyo na lang right after ng live. Kasi for sure, no, bababa yung distribution, bababa yung visibility ng isang creator or ng isang profile or ng isang page. Kung palagi natin itong gagawin or kung palagi ito ang intention natin para kumita. 'Di ba? So, mahirap guys ipagsapalaran yung ating content, yung ating profile, yung page natin kung magkakaroon tayo ng violation. So, hindi ko sure kung bakit ligtas sila sa copyrighted. Pero again, magbase lang tayo kung ano nga ba yung binigay na policy ni Facebook. So, lahat po ng naririnig natin sa background, may background music, may concert, may birthday party, may event, meron pa mga congregational music, merong narinig sa radyo, narinig sa TV, lahat po yan ay pwedeng maging cause ng copyrighted issue. As long na yung music na yon ay sikat at walang lisensya para ilagay mo dyan sa piece of content mo. Malinaw po yan na sinabi ni Facebook. Thank you so much. Maraming salamat. Don't forget to share. Don't forget to follow para kapag meron tayong mga bagong update, manonotify din po kayo kaagad. Marami pa tayong mga video guys na susunod. Kaya don't forget, i-click mo na yung subscribe button and please, i-click mo na din yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong video. So yun lang guys, thank you so much. At na-reach na natin nga yung ating 100,000 subscriber dito kay YouTube and 415,000 naman sa ating official Facebook account, Jose Opao Moleda Jr. Okay, thank you so much. See you again sa susunod na video. Bye-bye!